to briefly describe to you what the referral contains. First of all, the referral is a collection of facts, as you can see. Now, these are the documents that are from DPWH. Mostly, these are contracts of the companies that have been alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation, CI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa ombudsman para imbestigahan ng ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. At malinis siya, hindi siya matatakot na magpaimbita doon sa Senado. Wala na siyang magagawa. Right now, ang tao, hinuhusgahan na silang lahat. Sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, ang gulo-gulo, pero ang pinaka-credible ay yung gunman, yung kay Zaldico. At doon ako naniniwala. Sir, kung gusto mong i-redeem yung sarili mo, magsalita ka sa Senate, magsalita ka publicly sa tamang venue, i-prove mo na wala kang kasalanan. Pero given the information right now, merong presumptive probative value kung ano yung sinabi ni Zaldico. Kaya nagsaside ako ngayon sa sinasabi nila na lahat kayo dyan sa executive may kasalanan. Yes, magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para lagi kang updated sa ating mga video. Nako, natauhan na ba ang militar? Mukhang Philippine Army umaksyon na. BP Sara handa na mag-take over. Yan yung mga dapat yung malaman. At kasong plunder, inirekomenda versus Romualdez ko kaugnay ng flood control. Yun. Yan ang dapat nating tandaan na dapat hindi sila yung parang mawalang bahala na lang. Kasi sila'y natutumbok dito ng malaking isda eh. Di ba? Oo. At meron pa rito, ano pa yung sabi rito? Kampo ni Zaldico maghahain ng petition for bail. Nako. Oo, wala pa nga maghahain for bail kasi wala hong bail yung kinakaso sa kanila ngayon eh. Oo, yung plunder case. Nako, ito na. Magkakalaman na, nilaglag na ba ni BBM ang kanyang pinsan? Tanong lang ho Kasi ang ombudsman, siya ang magkakaso dito kay Martin. Tabla-tabla muna. Imbis na madawit ang pangalan ng Pangulo, di gagawin niya munang, ang tawag dito, panakit itong pinsan niya. Tama ba? Kaya yan ang mas maganda. Mas maganda, malinaw sa malinaw, kasuhan nyo para may managot. At ito na yung balita ngayon. Talagang kumikilos na ba ang Philippine Army? Tanong lang ho baka ito ay isang joke, prank o anuman. Alamin natin dito. Matapos ang pag-amin ni Senator Amy Marcos na ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay gumagamit lulong sa pinagbabawal na gamot, biglang nag-post ang Philippine Army sa kanilang Facebook page. As soldiers, we should honor our oath, serve with professionalism, honor and integrity, remain loyal to the Constitution, and letting the rule of law guide our every action. Ang kanilang Code of Conduct ay magsisilbi, magiging tapat sa taong bayan, sa mga Pilipino, at sa ating konstitusyon. Kaya't isa lamang ang ibig sabihin nito. Ready nang mag-take over si Vice President Sara bilang Pangulo ng Pilipinas. Yun ang maganda. Time for Vice President Sara to take over. Senator Amy Marcos' bombshell revelation that Bongbong Marcos is unfit to govern due to DRUG addiction is a national emergency and constitutional crisis. When the president's own sister and a duly voted senator publicly questions his capacity to lead, the country has a duty to ask whether or not the president is still capable of discharging the powers of his office. And if the answer is no, the Constitution is crystal clear about what must happen next. Under Article 7, Section 8
of the 1987 Constitution, the Vice President shall become the President in case of death, permanent disability, removal from office, or resignation of the President. Pero Meanwhile, maraming tumututol dyan. Kilala nyo naman sila kung sino sila. Sila yung mga bayan-bayan. Takot sila maging presidente si Bibi Sara kasi yari na naman sila. Diba? Wala silang patutunguhan kahit sa pumunta sila ng mountain, yari sila. Nanggulo sila sa Congress, nanggulo sa Manila. Kaya takot sila kay Bibi Sara pag isa ang naging presidente ng Pilipinas. Matatapos ang karir nila eh. Yan lang ha. Kaya ito lumalabas kung totoo ba talaga na kasong plunder ang ikakaso at irerekomenda kay Romualdez kaugnay sa flood control. Akala ba natin lang parang negligence o echekabu. Ngayon, plunder, ibig sabihin, tinabla ka na ng pinsan mo. Ganun lang kasimple yun eh. Kaso, totoo kaya? Kung plunder case ang sinampa, ano naman kayang pagtatanggol ang gagawin ng mga alipores nito ni Balulong? Andyan yung mga taga-kamara, di ba? Maraming mga tuta siya dyan eh. Ngayon, pagtanggol nyo ngayon, plunder case, kayo magsalita. Di ba? Ngayon nyo pakita na mahal nyo yung amo nyo. Parang nawawala kayo sa eksena eh. Yung taga Maynila na 3, parang wala na kayo sa taga Batangas, taga Antipolo, taga Zambales, taga La Union, taga Pampanga, taga Quezon, at yung taga Negros. Asa na kayo? Masadyo na ata kayo nagtatago. Hindi nyo na ata meron pa dyan yung mga party list. Diba? Eto na yung amo nyo. Kakasuhan na. Sino magkakaso? Nirekomenda. Aba. Anong usapan ito? Ibig sabihin, nilalaglag na. Tama ba? Paso. Sa mga araw na lang po, bibigangin natin at gagabas na ang unang mga warrants of arrest. At sinabi pa nga po ng Pangulo, nung siya'y nag-report sa ating mga kababayan last week, na ang lahat ng dapat managot, mananagot na. At sabi nga niya, bilang na ang masasayang araw nilang lahat. Totoo kaya? At tuloy-tuloy na po ito. Wala pong sasantuhin ang gobyerno, wala pong sisinuhin. Base lang po sa ebidensyang ating makakalat. Talaga? Tayo dadali ng ebidensya, doon po tayo pupunta. And I would just like to briefly describe to you what the referral contains. First of all, the referral is a collection of facts. As you can see, now these are the documents that are from DPWH. Mostly these are contracts of the companies that have been alleged to be connected to former Congressman Zaldico, namely SunWest Corporation and High Tone Construction. No, and we are here to submit to the Ombudsman the contracts from 2016 of these corporations up to 2025. So these are, as you can see, madaming kontrata po ito. No? And sinusumiti po natin ito sa Office of the Ombudsman para kanilang mas malalim na busisiin sa kanilang investigasyon. No? Ikalawa, sinama din po namin sa referral ang sworn testimonies ng sa Blue Ribbon hearing sa Senate related to both former Speaker Romualdez and former Congressman Zaldico, specifically the testimony of I'm not sure of the rank, but I think it's Sergeant Gutesa, no? Because these are sworn testimonies under oath sa Blue Ribbon Committee, and they are linked with our investigation and also the ICI's investigation. Baka naman talagang napilitan lang kayo kasi taong bayan na nagsasalita. Baka naman ganun lang ang pakimi-kimi. Diba? Buti na lang umaksyon at inaksyonan. Pero siyempre, wag pa rin kayong papakasiguro. Lahat yan magkakampi, magkakilala, magkakasama. Yung iba magkabrad pa. Diba? Pero haharapin naman daw. Wait lang. Oo, haharapin naman daw. Tama ba? Dating sticker, handa umanong humarap sa anumang investigasyon. Bakit nung sa ICI nagtatago pa kayo? Bakit yung sa Blue Ribbon nagtatago pa kayo? Kailan nyo pa pinalala? Kung kailan lumala, saka kayo maglalabasan.
Kung kailan pa nilaglag kayo ni Saldico, saka kayo maglalabasan. Kung kailan pa marami na ebidensya, saka kayo maglalabasan. Kailan ito? Sigurado trending na naman ito, ha? Unang pagdinig at pagharap sa investigasyon. Ang title, ni Balulong. Huli agad. Ngayon tapusin nyo na yung investigasyon na yan. I-refer nyo na yan kasi kita nyo yung kay Saldico walang investigasyon na refer na kagad sa ombudsman eh. Bakit hindi nyo naman i-refer agad-agaran? Kasi sabi nyo dapat may makulong. Dapat agad-agaran na wala nang investigasyon. I-refer nyo para matapos na yan. Yung problema nyo na yan na kay Balulong matapos agad. Wala nang kwento-kwento, wala nang maraming tanong. Di ba? Ganun lang, simplehan nyo lang. Para hindi na masyado halata. Kasi halata masyado eh. Rosalie, may balak bang magbitiw bilang kongresista si Congressman Romualdez gaya ng ginawa ni Zaldico? Ella, walang ganyang pahayag ang dating House Speaker at Leyte 1st District Representative na si Martin Romualdez, pero handa itong harapin ang anumang investigasyon laban sa kanya. Sa gitna ito ng mga aligasyon ng anomalya sa budget insertions at infrastructure projects ng pamahalaan. Kasunod ito ng rekomendasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI at Department of Public Works and Highways o DPWH na maghain ng reklamong plunder, graft at direct bribery complaints laban kay Representative Romualdez, gayon din sa nagbitiw na kongresistang si Saldico na dating House Appropriations Panel Chairperson. Bago pa nga ito, inaglabasan ng pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kahandaan ng ICI at DPWH na i-refer ang nakuha nilang impormasyon sa Ombudsman para maimbestigahan sina Romualdez at Co. Balik sa'yo, Ella. Nagsalita ho yan si Bungit-ngit. Hindi ko alam kung kanina o kagabi. Nagsalita siya na parang i-refer na nila sa Ombudsman. So, bakit pa kasi magkakaroon ng investigasyon kung i-refer naman? Mabilisan lang, Di ba? Kasi kay Saldico, walang pakeme-keme, flood condor scandal, at nabigyan na kagad siya ng show cause order, at no bail. Bakit hindi ipagsabay na lang? Di ba? Nagtatanong lang tama ba? Bakit hindi nila pagsabay na lang? Dahil yung isa naman, ay hindi umatin, yung isa hindi rin umatin, nasa Pilipinas nga lang, pero hindi rin umatin, nagtatago. Itong isa, nasa abroad, at nagtatago na, nabigyan ng show cause order at nakakasuhan na. Bakit yung isa parang, di ba? Niwala agad eh. Kaya umaapila itong, yung abogado ni Saldico, na sabi dito, nakalimutan na natin. Ito, basahin natin. Kampo ni Saldico maghahain ng petition for bail. Kasi nga no bail. 'Di ba? Ganun lang. Dahil pag nagkaroon ng bail, makakalabas, makapagpiyansa at makakatestigo. Pwede niyang idiin yung mga dapat idiin. Kung walang bail, tapos ang kwento, kulong ang Saldico. Ganun lang. Kaya baka minamadali makulong para hindi na magkakanta ng abakada hanggang bahay kubo. Di ba? Kasi pag nahuli ito sa abroad, pinagana na si Interpol, uuwi yan ng Pilipinas nakaposas. Dire-diretso yan. Dire-diretso sa kulungan. Baka hindi na nga nila ipa-interview yan eh. Kasi marami pa ikakanta yan. May part 5 nga, inaabangan na lang natin eh. Ilalabas na yung part 5 ng video ni Saldico. Di ba? Ano yung lumabas? Lumabas yung pangalan ng magpinsan. Lumabas yung mali-maleta. Tama yung sinabi ni Gutesa. Tama lahat na nasa video ni Gutesa. Yung statement ni Gutesa. Tama lahat. Ano ba kailangan? Kailangan pa ba tapikin ang mga Pilipino para nasaan ba ang mga militar? Asan ba ang mga kapulisan? Yung iba kasi nagsasabi, ganito, hindi kami pwedeng mag-front. Kami ho ay sundalo ng bayan. Active pa kami. Kung kami ho ay matutumbok na bumaboses, pwede kami masibak. Naalala nyo ho ba na yung pulis na nag-vlog, na nagsalita, na-dismiss, at nakasuhan. Ganun ho ang mangyayari sa mga active. Pero nung nagkaroon ho ng rally, iba ho ang stand nila. Kaya kita mo parang nanonood lang sila, no? Kasi once na magkaroon ng bagay na may nagsabi, sige,
Pabababae na. Ay, relax lang sila. Hindi na sila sasama doon sa amo nilang mga nababalitang gumagamit ng pinagbabawal na candy. Ikaw ba naman, susunod ka pa doon sa amo mo na yun? Diba? ICC maglalabas na desisyon sa interim. Mamaya na yan na, naku, yan ang maganda pag-usapan natin. Interim ni Tatay Digong. At Saldico, may iba pa raw papangalanan sa flood control. Ito na yung maganda rito. May iba pang papangalanan. Ay marami nga, di ba? Alam mo yung lumabas na 51 na mga opisyal ng bayan, yun yung mga napangalanan, nasa listahan na eh. Ngayon, merong isa na ron ang paimbestigahan ni Ombudsman. Yung taga Pampanga. Contractor din. Ano yan meron dito? Sige, tuloy. Pasok. Again, the people are getting tired of hearing me say this, but if you have an accusation, you have to be able to prove it with competent evidence. Hindi pwedeng imposible naman na wala siyang kinita dahil chairman siya na appropriations. I don't think and I won't engage an issue in that realm. Yes, sir. Kung meron accusation na kumita siya dito sa specific transaction na to, then fine. We will discuss it. Show me your evidence and I will defend. In that same Hindi vein, pwede. go ahead. But In that same vein, do you think Zaldico has in his possession enough evidence against these people that he is accusing? Like, were you guys able to talk about it or text about it in one of your conversations? more than that, I've seen the evidence, Sean. So yes, the answer to your question is yes. He has enough. Mm-hmm. More Against than- how many people? A lot? And is it solid in your opinion as a lawyer? Yes, absolutely. I've seen a lot. I don't know if he's shown me everything. And besides the people he has already named in the 3 videos that he has released, I'm thinking there are a couple more. But I've said this also. Now I let my witnesses tell their story. I don't want to preempt him. Certainly, let's let him tell his story. Anyway, sinabi niya naman that there's another video forthcoming. Diba? Sabi niya, marami pa akong sasabihin. Sa pool. Marami yung sasabihin talaga. Ano mangyayari dyan pag lumabas sa mga mismong sa kanyang bibig? Kasi yun mga listahan pa lang eh. Palistahan pa lang yun eh, yung 51 na tao na mga high official na nakinabang. Kaya paano kung humarap na siya kaso nga lang baka pigilan. Diba? Pigilan siya na hindi na mapaimbestiga. Wala na. DPWIC recommended filing or plunder other RAMs. So, nasabi na yung kanina. Plunder case. Ngayon dito naman tayo. Kung halimbawa, ngayon pa lang, pwede na sila maghain ng kasi meron na nga show cause order eh. Ngayon, pwede na sila maghain ng bail. Motion for petition to. Petition na sila sana kung mahuli si Saldico meron bail para makapagsalita pa. Mabigat kasi na kaso to, parang ito yung Napoles. Merong kaso. Kita mo kay Napoles, 7 counts of plunder case. Hanggang ngayon hindi pa tapos, ilang dekada na nakalipas. Ngayon kung mapatunayan, kasi kung walang bail, swak sa banga. Diba? Kaya humihirit sila ng bail. Well, yeah, charges have been filed and there's a possibility, very, very big possibility of a warrant of arrest and possibly a petition for extradition. If it comes to that is your client going to come home? Mahirap din po kasi yung hindi umuwi. We'll fight it first. Labanan muna namin. Available, the remedies available under the law. So, and then we'll see where we go from there. Mm-hmm. But is he going to? Kasi po when you say we're going to fight it, of course we do understand that is his right. But are you prepared for an extended legal battle? And sometimes these things really last a long time if it goes all the way up to Supreme Court. Sure. Ready. That's one of the facets of the problem. Kasi kung magiging extended yan, and as you know, they filed one non-bailable case, no. Mm-hmm. And while we're hearing a petition for bail, which we will surely file, no. In the meantime, nakadetain siya. So that's one of the objections why we have to fight it. Because ang feeling talaga namin, ako personally, is talagang walang kaso. Feeling nila, siyempre attorney yun, feeling nila, wala talagang kaso sa Saldico. Pero, maraming magsasabi na hindi siya ligtas. Hindi siya, ang tawag dito, hindi siya free sa any charges kasi nga, parang kasama siya doon sa mga
nag-insert. So, meaning to say, inutos sa kanya at siya ay may pananagutan din. Ganun lang ha. At ICC, usaping ICC, usaping abroad, handa nang ilabas ang desisyon ng interim release ni Tatay Digong. So ito na siguro ang ating pagkakataon para malaman ha. Hindi natin alam kung sa November 8 o bukas makalawa. Pero ang sabi dito, ICC to decide interim release appeal. Nako, hindi pa pala sure ito. Appeal pa pala ito. Pinapatagal ng pinapatanggal, sumobra na kayo. September 23 pinag-usapan yung first appearance ng tawag dito ng yung kaso ni Tatay Digong. Umabot na ho ng September, October, November. So 8 months na mahigit. Pisting yawa naman talaga ICC. Ano ba kayo? Pinahihirapan nyo si Tatay Digong eh. Oo, nakakaletse-letse na kayo eh. Ayun, nakapagpisting yawa tuloy na. Kasi hindi ka mapapang-pisting yawa naman talaga, oh. 'Di ba? Ano ba? Iuwi nyo ba o ayaw nyo? Sabihin nyo. Sabihin nyo kung ayaw nyo uwi na magkaalaman na. 'Di ba? Dahil pag may nangyari diyan, nangyari kayo diyan. Ibang usapan na 'yan. Hangga't maaga pa, hangga't maaga pa, gawan nyo na ng paraan yan. Dahil iba yung usapan, wag naman sana, pero talagang galit ang tao, ipasok natin to para magkaalaman. Kailan ba ito? 4 months ago. May huling. Hindi, 4 months ago na pala ito, wag to. Wag ito. Kasi matagal na tong, yung interim may ipasok natin. Kailangan malaman ng taong bayan. Magdesisyon kayo sa November 8 ba yan? Interim na yan? Bilisan nyo ang pag-release. Nakatakda namang maglabas ng desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber ngayong November 28 ukol sa apila ng dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang patuloy na pagkakakulong sa isang scheduling order na nilabas noong November 20. Ipinahayag po ng ICC na ang nasabing desisyon ay ipapahayag sa isang pampublikong pagdinig sa The Hague. Inamon ng legal team ni Duterte ang desisyon ng ICC Pre-Trial Chamber na tumanggi sa kanyang apila para sa pansamantalang paglaya. Ayon po sa Pre-Trial Chamber, kailangan pa rin daw po ang detensyon ni Duterte upang matiyak ang kanyang pagdalo sa paglilitis, maiwasan ang pagkakaabala sa investigasyon at pigilan ang posibleng karagdagang krimen. Kasalukuyan nakakulong po si Duterte sa The Hague. Ayun. Diba? Sa 28, abangan natin sana maganda yung balita na magkakaroon na ng tawag dito papayagan na ba? Payagan nyo na. Nakakarindi na kayo. Sobra na kayo. Gusto na namin makauwi. Tanda-tanda na eh. Diba? Nakatulong yan sa bansang Pilipinas. Hindi ho yan nandurobo. Hindi ho yan gumawa na kung ano-ano. Pero anong ginawa nyo? Kayo nga. Kayo. Dapat alam nyo yan. Kaso nga lang, natatapalan kayo ng salapi sa muka. Kaya sunod-sunuran kayo dyan sa mga nag-utos sa inyo. Nagkahamunan. Sino to? Senator Tulfo, pinagbibitaw sa Pesto ang pinuno ng NIA. Naku, dyan sila magaling. Kahamunan. Ang daming mga balita, Mahirap, mahirap sa... Meron pa nga, isang si Senator Nibic tsaka isang newscaster, no? Kita niyo kung paano talagang pati mga newscaster, bayaran na no? Pero nabardagol ni Atty. Vic yung newscaster na yun, pahiya sa ere. 'Di ba? Wala namang kaso, nilinaw na ng COA. Kung ano-ano pa sinasabi, 'di ba? Nagbigay na ng ebidensya. Naglabas na ng ebidensya ha. Alamin natin to. Naglabas ng ebidensya sino? Magbibigay. Ito yung sinasabi ko kanina na magbibigay na ng ebidensya.
O nagbigay na. Nag-video message si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong umaga ukol sa flood control projects anomaly. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ang mga nakuhang impormasyon ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways o DPWH ukol kila dating House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico ay ibibigay na sa Office of the Ombudsman. Dahil dito, ayon sa Pangulo, posible silang masampahan ng kaso kung mapapatunayang sangkot sa anomalya. Kaya ngayon ay nais kong ipalaman sa ating mga kababayan. Nais daw niya ipalaman. Anong tinapay gamit mo? Anong palaman? Ha? Unagin niyo, Boss Abo Manager, Mr. President. Ha? Nais daw niya ipalaman. Yun lang, sablay. Ang alin? Na ang ICI at saka ang DPWH ay lahat ng nakuha nila na informasyon ay ire-refer, ibibigay na sa Ombudsman para imbestigahan ng Ombudsman. Ito ay tungkol sa mga informasyon ng dating Speaker Martin Romualdez at saka ni Zaldico. Pag nakita lahat ng ebidensya, baka mag-file ng kaso ng blunder o anti-graft o indirect bribery. Malakas naman ang loob natin na yung Ombudsman, ang ginagawa lamang ay sumusunod sa ebidensya. At kung saan tayo dinadala ng ebidensya, doon pupunta ang ating investigasyon. Ibig sabihin yung pisan mo, wala na. Tinabla mo na, Boss Amo Manager. Kasi nabanggit mo eh. Dahil kung hindi mo babanggitin, alam na pinagtatakpan mo. Ngayon, kailangan mong banggitin sa taong bayan o sa sambayan ng Pilipino na gusto mo na rin managot. Panagutin mo kasi karapat-dapat naman na panagutin. Net worth! Ni BP Sara dumakit ng 1 point mula. Ayan na naman sila sa survey nila. Diba? Wala na kayong magawa, sisiraan nyo naman yung survey. Hindi nakakausap. Harry Roque, tinanggi ang impormasyon, nakakausap niya si Zaldico. Ayan, chismak na naman yan. Ano kaya ang gusto niyang palabasin? Di ba? Kasalanan ni BBM. Naku, eto maganda. Kasalanan. Sino nagsabi nito? Di si Atty. Respicio. Di ba? Ito sa balita rito. Anong kasalanan? May title pa yan, kasalanan nino. GI or Genuine Ilocano. From Reyna Mercedes, Isabela, Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. I gotta match that energy. It's always my pleasure to be with you, Trixie. Totoo yan, Genuine Ilocano. You could see it in my color. Genuine Bolero. Dun sa paglalabas ng mga issues dito tungkol kay E.S. Bersamin, lalo-lalo na kay Undersecretary Adrian Bersamin, hinigit ni Ombudsman na may kinalaman pa nga daw, pinapakialaman ni Yusek Bersamin yung mga appointments sa DOJ. Is it possible na the President is unaware they were running the show? Kapag ganyan, nawala siyang control sa mga bagay-bagay sa baba. Yung isa, tinuturo yung isa na pinapatanggal ako, linalagay ako, nakikialam. Ibig sabihin, may kwenta pa ba yung nasa taas? Siyempre, kung hindi central yung control and power, mag-aagawan sila ng power sa baba. And yung mga loko-loko sa baba, sila ang magsisiraan at magnanakawan ng pera ng taong bayan. Sisisihin mo sila, sila ang may problema. Pero sino ang may mas malaking responsibility? Yung tao na dapat na nagdidisiplina at nagko-control sa kanila, sa kanya dapat nanggagaling yung culture ng integrity. Nagawa ba ni BBM yun? No, sir. I'm so sorry. Wow. There's a reason why Attorney Harold is in demand as a guest, even in rallies. So, pero sinasabi ni ES, di ba? Ito, in the spirit of transparency, sige, willing naman siya to cooperate in the investigation, pero hindi siya magpapatawag sa Senado. Well, alam mo, abogado ka, Attorney Trixie, abogado rin ako. Kapag wala kang tinatago, salang ka parati ng salang. Ngayon, kung meron talaga siyang integridad at malinis siya, hindi siya matatakot na magpaimbita doon sa Senado. Wala na siyang magagawa. Right now, ang tao, hinuhusgahan na silang lahat. Sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, ang gulo-gulo, pero ang pinaka-credible ay yung gunman, yung kay Zaldico. At doon ako naniniwala. Sir, kung gusto mong i-redeem yung sarili mo, magsalita ka sa Senate, magsalita ka publicly sa tamang venue, i-prove mo na wala kang kasalanan. Pero given the information right now, merong presumptive probative value kung ano yung sinabi ni Zaldico. Kaya nagsaside ako ngayon sa sinasabi nila na lahat kayo dyan sa executive may kasalanan.
So, si E.S. Bersamin is a former Supreme Court Chief Justice. Ouch. Diba? So, ouch. Okay. But the Supreme Court, given yung, itong si Senator Ping Lacson, di ba? Na gusto niyang pondohan ng 250 million yung Judiciary Integrity Office. Para dun sa mga nakikinig, yung Judiciary Integrity Office used to be the Judiciary Integrity Board. Dito umaakyat yung mga kaso ng mga judges and other court personnel na under the administrative jurisdiction ng Korte Suprema. So ngayon, nag-reorganize ang Supreme Court para mas mabilis at saka mas maayos yung responses. At para mas mabilis, hindi na siya board. Office na siya, tapos may Judiciary Integrity Officer. What do you think of Senator Ping Lacson's Senator Ping, sinasabi mo ba implicitly na walang integrity si Justice Bersamin? Kaya gusto mong improve yung Judicial Integrity Board? So kasi, kung sinasabi niya na kailangan natin mas ayusin yung pagdidisiplina ng mga justice at mga judge, parang sinasabi niya na nagkamali si Mr. Bersamin. Aray. So, akala niya pinagtatanggol niya si Mr. Bersamin o si BBM, implied yun, sir, na sinasabi mo na mahina talaga ang sistema natin sa ating gobyerno sa pagpili ng maayos na mga judge and justices. But do you think the reorganized JIO will be effective? Kasi sa totoo lang, kailangan natin ng di ba, ng trust sa ating hudikatura. Right now, it's the last man surviving yata. Within the three branches, between the three branches of government, so far the judiciary has maintained its integrity. I'm sure there are other people with opposite opinions on this one. Pero so far, the judiciary has maintained its integrity. With the integrity office, sa tingin mo, it will improve the faith of the people in the processes. Alam mo, Attorney Tixi, na nahuhulog tayo sa patibong ni Senator Ping Lacson. Yun! Distract tayo sa main issue. Kasi ginugulo nila tayo, sabi nila, nagkulang ang judiciary, nagkulang si Bersamin, ayusin na natin judiciary. Sir, sapat na kung ano man ang mga proseso sa ating gobyerno ngayon na panagutin kung sino man ang nanagot. Meron ba? Yan na. Panagutin ang dapat managot. At nakakita nyo yung pahayag kanina sa video na lumabas. Parang pinalalabas doon. Sige, ikaw na muna bahala dyan. Bahala na sa'yo si Ombudsman. Pero ilalaglag muna kita. Kaninong video yun. Kaya kung mabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, like, share, bye-bye.